Ang pag-uusapan po natin ay about po sa stroke. Ano nga ba ang stroke? Ang stroke po ay nangyayari sa isang tao kapag po nagkakaroon po ng blood circulation interruption sa kanyang utak. Napakahalaga po ng blood circulation. Bakit kamo? Dahil ang blood po ay nagbibigay po at nagdadala ng oxygen sa ating utak at na-maintain po niya na magkaroon tayo ng normal activity sa pang-araw-araw natin. Kapag ka nagkaroon ng interruption yan at nagkaroon ng problema sa pagdaloy ng dugo sa ating ugat sa ating utak, dyan na po nagkakaroon ng stroke. Meron po tayong dalawang klaseng stroke na tinatawag. Ito po ay ang ischemic stroke at ang hemorrhagic stroke. Ang ischemic stroke po, most likely ito po yung mga blood clots na namumuo sa ating ugat kaya hirap pong tumaloy ang dugo sa ating ugat. Meron din po tayong tinatawag na arteriosclerosis. Ang ibig pong sabihin yan ay meron pong pagbabara dahil marami pong depositong taba sa ating ugat na hirap din pong dumaloy ang ating dugo sa ating ugat. Ang hemorrhagic stroke naman po, ito naman po ay ang bleeding sa ating utak. Ibig pong sabihin yan, marami pong pagputok ng vessel sa ating utak kaya nagkakaroon po ng bleeding. Ito po ay nakakamatay na kailangan po ng immediate action para po maibsan po at para ma-prevent ang mas malaking damage na maaari nitong gawin sa ating utak. Meron din po tayong tinatawag na TIA or yung transient ischemic attack. Ibig pong sabihin ito ay temporary lamang at ito ay short period of time na magkakaroon ka po ng stroke-like symptoms. Kaya pagka nakaramdam ka na po niyan, kailangan mo mas maging aware sa inyong nararamdaman at sa inyong katawan. Sino nga ba ang mga possible na candidate na maaaring magkaroon ng stroke? Ito po yung mga tao na merong hypertension, mataas po ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang triglycerides, high blood sugar or diabetic po sila or may diabetes po sila, obesity, at saka po paninigarilyo. Napakalaki pong factor niyan. Maaari din po sedentary lifestyle, kulang ka po sa physical activity sa pang-araw-araw. Meron po tayong tinatawag na fast. Ang ibig pong sabihin nito, kailangan mas alam mo ang mga sintomas na maaaring ang isang tao ay may stroke. Ang fast po, ibig pong sabihin niyan, yung face po natin, maaaring merong numbness or nagkakaroon po ng weakness sa ating mukha. Nararamdaman nyo po yan either sa isang side or both side, nararamdaman nyo po na mamanhid. Maaari po magkaroon po ng pamamanhid sa inyong arms, sa inyong pong braso, dito po nagkakaroon po kayo ng numbness or weakness, at nagkakaroon din po kayo ng problema sa pagsasalita or slurred speech, or nagkakaroon po kayo ng utal-utal na salita at hindi nyo po kayang sabihin yung words na yon. At yung letter T naman po, ibig sabihin yan ay time. Kapag nakita mo na po ang mga sinyalis na yan, kailangan mo na pong umaksyon at kailangan mo na magpunta sa hospital. Maaari din po itong genetic o namamana. So ano po yung mga dapat natin gawin para makaiwas po tayo sa stroke? Dapat po tayo magkaroon ng exercise, magandang lifestyle, kailangan po natin mag-diet, kung po pwede po low-fat diet, at kailangan po ay updated po tayo sa ating katawan at lagi po tayo nagpa-follow up sa ating doktor. Yung mga candidate po na nabanggit ko na maaaring magkaroon ng stroke, kailangan nyo po mag-follow up sa inyong doktor, kailangan nyo ng blood work every 3 months, 6 months, 1 year, depende po sa doktor, depende sa inyong kondisyon. Kailangan nyo pong inumin yung mga gamot na piniprescribe po sa inyo, same time, every day. Kailangan po hindi nyo po ma-miss yung mga gamot na yan. At kailangan po ay palagi po kayong aware sa nangyayari sa inyong katawan at alagaan nyo po ang inyong katawan. Yun lamang po. Stay healthy. Magandang buhay.